Ito mga kapare ko ay ang OnePlus Ace 5 at based doon sa ating full review, maraming mga nagtatanong at napapaisip kung okay nga ba talaga yung gaming capability ng device na to. At sa video na to, malalaman natin yan dahil isasalang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin natin itong 16 high demanding graphics game na to ng tuloy-tuloy at walang break para makita natin yung kanyang overall performance pagdating sa mga most playable game ngayong 2025 and also malaman na rin natin yung kanyang battery capability at saka kung okay ba yung kanyang thermal and also FPS sa mga game. Kaya kung napapaisip ka kung ano yung kayang gawin ng phone na to pagdating sa gaming, sabay-sabay nating alamin sa testing na to. Anyway, tara, pag-usapan na natin. So, quick context lang, yung ginamit nga pala na chipset dito is the Snapdragon 8 Gen 3. Bale, ito yung last year flagship chipset ni Snapdragon at hanggang ngayon, smooth na smooth pa rin yung makukuha nating performance dito. Anyway, ngayon na-review na kasi sa specification nito, ito naman yung mga preparation na ginawa namin bago namin isalang yung extreme gaming test. Una, yung network na gamit natin dito is Wi-Fi. Hindi po ako pwedeng gumamit ng mobile data sa pool ng ating mismong extreme gaming test dahil nagkakaproblema yung ating FPS meter. Pagdating naman sa brightness nito, sinet up mo ng 75% and then yung volume naman is sa 50%. And then gagamit din tayo dito ng timer para matrack natin kung ilang oras na tayo naglalaro and also malaman yung battery consumption niya. At pagdating sa ating room temperature, naglalaro ng 30 to 31 degrees Celsius yung nakuha nating temperature dito. Anyway, ngayong alam na ninyo lahat yung ginawa nating preparation, tara, magsimula na tayo sa extreme gaming test. Unang-una nating sinalang dito mga kapare ko is itong solo leveling. Bali sinalang namin to sa pinakasagad na settings sa kanya. Very high graphics, very high resolution at yung iba pa, and then naka 60 FPS settings tayo sa FPS. Pagdating sa kanyang gameplay mga kapare ko, napakaganda at smooth yung nakuha nating performance dito. Smooth and responsive kasi yung naging gameplay natin dito. However, pagdating sa maintaining FPS natin is naglalaro ng 52 to 60 FPS. Actually, dyan naglalaro. Minsan nag-i-stay sa 55, minsan nag-i-stay sa 57, but most likely nasa 52 to 60 FPS, which is not bad. And then yung pinaka-lowest drop na nakita ko dito is 35 FPS. Actually, nangyayari lang yun kapag merong mga animation na nagsusuper yung hero natin o kaya merong story scene or post scene. And meron din nga pala ako napansin na 22 FPS na pagbagsak pero papitik-pitik lang naman at hindi siya nagmi-maintain. Anyway, pagdating dito sa solo leveling, yung overall gaming experience natin okay na okay at walang magiging problema. By the way, pumalo nga pala ng 41 to 42 degrees Celsius lang yung nakuha nating temperature dito after ng 30 minutes sa paglalaro. Walang pahinga-pahinga. Next naman nating sinalang dito is itong WUWA. And then dito, sinetup natin yung frame rate niya sa 60 and then naka-high graphics settings tayo dito and then sagad na yung iba pang settings. Nga pala, sa lahat ng games, sinesetup ko sa Pro Gamer yung ating game boosters para wala tayong limiter. Anyway, pagdating sa gameplay natin dito sa WUWA, okay naman yung nakuha nating FPS. Actually, nag-maintain ng 55 to 60 FPS yung ating nakuha dito. So, dyan naglalaro. Pero most of the time, nag-maintain sila sa 57, 58, and 59. And actually, 60 FPS na naman yun. Pagdating naman sa pinaka-drop na nakuha ko dito is 50 FPS lang at papitik-pitik lang din. Actually, nakikita ko lang yun kapag nagte-teleport and also kapag ginagamit natin yung special skills ng mga characters natin. And usually, papitik-pitik lang naman yun at wala tayong magiging problema pagdating doon. So, in overall, kung usapang WUWA game, wala tayong magiging problema. Okay yung gameplay natin dito. At nakakuha nga pala tayo dito ng 43 to 44 degrees Celsius after ng 30 minutes sa paglalaro. Medyo mataas ang konti. Next naman nating nalaro dito mga kapare ko is Genshin Impact. And then sa Genshin Impact, naka-highest graphical preset settings and then naka-60 FPS tayo dito. And then yung unang part mga kapare ko is inactivate ko dito yung kanilang frame rate adjustment or game interpolation feature. And as you can see, nakakuha tayo dito ng decent 120 FPS. Actually, kapag inactivate natin yan, nag-maintain ng 115 and 120 FPS yung ating mismong FPS. And yes, decent po yan. All the way, mapupunta man tayo ng PvP, walang problema, nakakuha tayo dito ng solid 120. Yun nga lang, yung kapalit nito, mabilis iinit kapahari ko yung device natin. Actually, after ng 11 minutes sa pagtetesting, umabot po ng 45 degrees Celsius yung nakakuha natin na temperature. And uulitin ko, nung inactivate lang natin yung game interpolation, and after lang yan ng 11 minutes. So, ang ginawa ko dito, pinatay ko muna yung game interpolation and then naglaro ako ng Genshin Impact without that. At pagdating dito, nakakuha tayo ng decent performance din. So, nakakuha tayo ng 57 to 60 FPS. Usually, napaka-okay niyan. And then yung pinaka-lowest na nakuha ko lang na FPS dito is 48 FPS. At nangyayari lang yon kapag nagte-teleport tayo sa mapa. At dahil lang din yon sa rendering time. So, yung endpoint dito, kung usapang Genshin Impact kapare ko, kahit hindi na natin gamitin yung game interpolation, okay yung magiging gameplay natin dito. And nakita nyo naman sa gameplay na napaka-smooth ng gameplay natin. Actually, yung pinaka-masasuggest ko lang sa inyo kung gusto nyong gamitin yung ating game interpolation feature, gumamit po kayo ng gaming radiator. Na-discuss ko na rin yan sa full review. Ilalagay ko yung link sa description para aware din kayo. Anyway, after ng 31 minutes sa paglalaro ng Genshin Impact without using the game interpolation, nakakuha tayo ng 41 to 42 degree
Celsius. Walang pahinga-pahinga again, next naman natin sinalang dito is itong Diablo Immortal. And then sinet up natin siya sa pinakasagad na settings, naka high resolution settings and 60 FPS tayo dito. At pagdating sa nakuha nating FPS sa gameplay, walang ka-problema. Maintain sa 60 FPS yung nakuha natin, pero may mga panakanakang pagdadrop sa 55 pero papitik-pitik lang naman, as in bumabalik din agad sa 60 FPS. At pagdating sa gameplay, the same lang din yung feedback ko sa mga naunang game, smooth and also responsive yung screen natin. So pagdating dito sa Diablo Immortal, wala tayong problema, overkill masyado yung chipset na ginamit dito. Anyway, yung temperature na nakuha natin dyan is 38 to 39 degree Celsius lang. Next naman natin sinalang dito mga kapare ko is itong Punishing Grey Raven. And then sinet up natin to sa pinakasagad na settings sa kaya niya, which is ultra lahat mga kapare ko. At pagdating sa nakuha nating gaming capability dito, okay na okay. Hindi mahihirapan yung phone na to dito dahil nakakuha tayo ng maintaining 60 FPS dito. Pero may mga pagkakataon pa rin na nagdadrop siya ng 56 to 54 FPS, which is normal. At papitik-pitik lang naman, bumabalik din agad ng 60. At hindi din naman ganong kabigadan tong game na to, kaya pagdating dito sisiw lang yan sa Ace 5 natin. At yung nakuha nating temperature dito naglalaro lang ng 35 to 36 degree Celsius lang. Next naman nating sinalang dito is yung Zenless Zone Zero, most requested ng iba sa inyo. Anyway, yung setup natin dito is naka-setup sa high yung rendering, and then yung effects quality is naka-high din, and then yung FPS natin is naka-60. At pagdating dito wala tayong naging problema dahil wala akong natala dito na frame drop dahil nakakuha tayo dito ng solid and stable 60 FPS. At sa totoo niyan, sa buong gameplay natin is itong Zenless Zone Zero sa nakakuha ng stable FPS dito, bukod sa mga MOBA game. Kaya kung meron diyang mga gamer ng Zenless Zone Zero, wala po kayong magiging problema sa game na to. Anyway, nakakuha tayo dito ng 42 to 43 degrees Celsius after ng ilang minutong paglalaro. Next naman natin sinalang dito, which is my favorite game currently, ang Car X3. At dahil nga numbering settings yung kanyang graphics and resolution, sinetup ko na lang kapare ko sa default settings niya, and then sinetup ko na lang yung kanyang FPS sa uncapped or no limit. At pagdating sa naging gameplay natin dito ko nakita na nagkaroon tayo ng thermal throttling. Actually, okay naman yung nakuha nating gameplay dito mga kapare ko sa umpisa ng paglalaro natin. Pumalo ng 60 FPS, maintain yan, at tumagal yan siguro ng mga 10 to 15 minutes ang paglalaro ng tuloy-tuloy. Pero nang nandun tayo sa kaduluduluhan, yung magto 20 minutes to 28 minutes na yung ating mismong gaming test dito, doon na siya bumagsak ng 45 FPS. Actually, yung pinakamalayo or pinakamababang bagsak niya is 32 FPS, pero papitik-pitik lang naman at bumabalik siya sa 43-45 FPS. Ibig sabihin nito, biglang bumagsak yung kanyang performance, meaning meron talaga nangyaring thermal throttling. At nung nag-check kami ng temperature, nakita namin dito kapare ko na nasa 44 to 45 degrees Celsius na yung ating mismong temperature. So, ang pinaka-best option dito syempre gumamit po tayo ng game cooler or kaya i-tweak natin yung graphic settings and resolution settings neto. Pwede natin gawin yun. Pero yeah, pagdating dito, wala naman tayo na masyado naging problema dahil nag-maintain pa rin naman siya sa acceptable na FPS. Smooth at maganda pa rin naman siya tingnan. Pero yeah, yung thermal throttling nangyari talaga sa kanya, and actually, cooling mechanism din naman kasi ng phone natin yon dahil merong mga threshold na kapag na-reach talaga natin yung certain heat temperature or performance ng phone, binababa niya talaga kusa para hindi siya mag-overheat, which is okay lang din naman. Pero yun nga lang, nakita natin dito na marireach talaga natin siya sa phone na to. Anyway, move na tayo sa mga game na yan, at next naman natin isa lang dito is ang shooting games. At walang pahinga-pahinga, una nating sinalang ang Blood Strike. At pagdating dito, may max out settings lang ulit natin. Extreme FPS, ultra graphics, and ultra resolution. At pagdating sa naging gameplay natin dito, kung isa kang Blood Strike gamer, wala kang magiging problema dahil nakakuha tayo dito ng maintain 120 FPS. Walang kalaglag, walang ka-drop-drop, as in okay na okay siya. 119, 120, minsan nag-121 pa, pero actually 120 yun in maintain. Responsive din yung screen natin kaya walang ka-problema, makakapaglaro tayo ng maayos. At pagdating sa temperature na nakuha natin dito after ng 30 minutes sa paglalaro, pumalo po ng 44 to 45 degree Celsius. And actually medyo mataas na yan mga kapare ko dahil yung normal temperature natin is 43 degrees Celsius. So mamaya na lang natin pag-usapan to sa dulo ng part. Anyway, next naman nating nalaro dito at walang pahinga again is itong PUBG Mobile. Bali, sinetup natin yung graphics quality nito sa smooth, and then lumabas ito mga kapare ko yung ultra extreme FPS ito. And then inactivate ko rin sa game booster nito yung kanyang HDR graphics, game interpolation feature, and also yung HD graphics combination niya. At pagdating dito mga kapare ko nakakuha tayo ng solid and also stable 120 FPS. Pero sa totoo niyan, kahit hindi natin gamitin yung game interpolation mga kapare ko gumagana yung 120 FPS nito. However, hindi ganun ka-stable. Nasa 100, 110, 115, and then bumababa siya ng 95 mga ganyan. Pero kung gagamitin natin yung game interpolation feature, nagkakaroon
magkakaroon tayo ng mas stable na 120 FPS. Kaya for those kapare ko ng PUBG players, for sure magugustuhan nyo tong part na to. However, pagdating sa temperature, medyo mataas yung nakuha natin dahil pumalo to ng 43 to 44 degree Celsius lang. And bago tayo magpatuloy sa next game natin, after ng 4 hours and 13 minutes mga kapare ko, nalobat na po yung ating phone. Actually, meron pang natira sa kanyang 6%. Hindi ko na lang masyadong sinagad kasi mabigat na game din yung ite-testing natin mamaya. Baka kasi malobat. Kaya dito sa part na to, pinutol ko na. And actually, pagdating sa battery capability nito, medyo mababa yung nakuha nating score. Unlike sa ibang mga naka 6,000 mAh. Pero reasonable din dahil nga gumagamit tayo dito ng game interpolation at kung ano-ano pang mga graphics enhancement. So mamaya na lang natin pag-usapan tong part na to, doon na lang sa dulo ng video para tuloy-tuloy yung gaming test natin. Anyway, sinaksa ko na sa charger to and then walang pahinga-pahinga. Next ating sinalang dito mga kaparkoy is itong Warzone Mobile. Pagdating dito, sinetup natin yung graphics quality ng Warzone Mobile sa high and then naka-uncap yung FPS natin. So pagdating sa naging gameplay natin dito mga kaparkoy, una, okay naman. Nakakuha tayo dito ng 60 FPS at smooth yung gameplay natin. Pero after ng ilang minutong paglalaro, bumaba yung FPS natin kaparkoy sa 46 to 48 FPS lang. Actually, naranasan ko na rin naman to sa ibang mga phone na tinesting natin sa extreme gaming test dahil yung reason, syempre, hindi pa ganun ka-optimize tong game na to. Pero yung pinaka-weird na nangyari sa akin dito, kusang nilalabas kaparkoy yung Warzone Mobile. So nung una, akala ko nagta-thermal throttling lang siya kasi nga nilalabas yung game. Pero nang nag-check ako ng temperature, normal naman. Nasa 42 to 43 degrees Celsius at hindi na tumaas doon. At hindi din naman ganun kainit kaparkoy yung phone natin nung ginagamit ko siya. As in, sakto lang, warm lang siya ng konti. Kaya medyo nakakapagtaka tong part na to kasi ilang beses siya nangyari, ilang beses ako nilabas, and then ilang beses din ako nag-reconnect sa game. So sa part na to, sa tingin ko, dahil nga lang yan sa hindi pagiging optimized ng Warzone Mobile, kaya nilalabas na ba siya. So para sa mga OnePlus Ace 5 user dyan na merong Warzone Mobile sa mga phone nila, i-comment nyo naman yung experience nyo about sa game na to para malaman natin kung game problem ba or phone problem. Anyway, walang pahinga-pahinga, next naman natin sinalang dito mga kaparikoy is itong Call of Duty Mobile. So dito, nakita nyo na naman yung performance na ito kaparikoy sa ating mismong full review, and actually, ganun lang din yung naging performance na dito sa ating extreme gaming test. So sinetup natin to sa mid graphics and then naka-ultra yung ating frame rate. Pagdating sa kanyang performance, alam na natin sa MP nakakuha tayo dito ng solid and also smooth na 120 FPS. No FPS drop mga kaparikoy. Pagdating naman sa VR, nakakuha din tayo dito ng solid FPS which is 90 at halos wala din siyang drop. Meron lang mga pagkakataon na bumababa siya ng 87 pero panaka-naka lang at bumabalik din agad sa 90 FPS. So pagdating sa CODM, wala tayong magiging problema dyan. And then after ng ilang minuto paglalaro, ay nasa 39 to 40 degrees Celsius lang yung nakuha natin dito. Next naman nating nalaro dito mga kaparkoy is itong Firelight 84. And then dito, sinetup natin siya sa HD graphics and then extreme yung ating FPS. And then pagdating dito sa Firelight 84, wala din tayong problema dito dahil hindi naman to ganong kabigatan na game. Nakakuha tayo ng solid 60 FPS all the way. And same feedback lang din sa mga nauna nating nilarong game, smooth and also responsive kaparkoy yung ating mismong display dito. Walang problema. And then after ng ilang minuto paglalaro, ay nakakuha tayo ng 39 to 40 degree Celsius. Next naman natin nilaro dito, isa rin sa mga most requested din nyo, is Arena Breakout. So dito mga kaparkoy, yung setup natin is naka HDR graphics, yung frame rate natin is naka extreme. And then pagdating sa overall gameplay natin dito, smooth na smooth dahil nakakuha tayo dito ng 120 FPS. And actually, isa to sa mga game na tinutukoy ko na nakakuha ng permanent FPS pagdating sa gameplay natin. And then, meron nga lang palang pagbaba ng FPS niya sa 60 FPS kapag tumitingin tayo sa backpack or naglulot tayo. So, dun lang naman. Pero, in overall gameplay natin, wala tayong nakuhang FPS drop dahil maintain sa 120 FPS. And then, after ng ilang minutong paglalaro, ay nakakuha tayo dito ng 41 to 42 degree Celsius lang. And then, move na tayo sa mga shooting games at ang next natin nilaro dito is mga MOBA games. At una nating nilaro dyan is itong Mobile Legends. Actually, dito, nakasetup na tayo sa ultra settings. Pero medyo weird lang yung nakuha nating FPS sa mismong game dahil nakakuha lang tayo dito ng 60 FPS. By the way, nakasetup na yan lahat pati yung ating game booster na pro gamer na rin siya. Pero yung nakuha nating FPS is 60 pa rin mga kaparikoy. Kaya sa tingin ko, bug lang to or problema na talaga to ni MLBB dahil nakita nyo naman na kayang ibigay ng phone na to ang 120 FPS. Anyway, after ng ilang minuto paglalaro, ay nakakuha tayo dyan ng 39 to 40 degree Celsius lang. Next naman natin nilaro dito is Wild Rift. And then dito, sinetup natin sa 120 FPS yung settings and then automatic na bababa sa mid graphics yung ating graphic settings. At pagdating sa naging gameplay natin dito, sisiw na sisiw lang sa phone na to kapare ko yung nangyari dahil nakuha tayo ng permanent 120 FPS. But actually, meron mga part na bumababa siya ng
natin, pero isang beses or tatlong beses ko lang siya nakita. And actually, nangyayari lang naman yon kapag marami ng skill animation or kaya kapag nag-i-scroll ako sa map niya. But anyway, pagdating dito, wala tayong naging problema. At nakakuha nga pala tayo dyan ng 41 to 42 degrees Celsius pagdating sa kanyang temperature. And then last game natin mga kapare ko is itong Honor of Kings. And then dito, max out settings tayo dito pagdating sa FPS. Naka ultra resolution and then yung graphics natin is naka-set sa 4. And then dito, same lang din ng feedback ko sa wall drip. Nakakuha tayo dito ng 120 FPS permanent. So hindi naman ganong kabigatan tong game na to, kaya sisiw na sisiw lang yan dito sa OnePlus Ace 5. At yeah, pagdating dito, kung usapang HOK, wala tayong magiging problema pagdating dito dahil hindi naman ganong kabigatan itong game na to. And then after ng ilang minutong paglalaro mga kapare ko, ay nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degree Celsius lang. And then that's it mga kapare ko. After ng 6 hours and 21 minutes ay natapos na po yung ating mismong extreme gaming test. And then i-share ko sa inyo yung conclusion ko and also overall experience about sa ginawa nating testing. Unang-una, pagdating sa gaming capability ng device na to, no doubt, maganda, smooth, and also halos lahat ng game na to ay na-dominate niya at kayang-kaya niyang i-play ng smooth at walang problema. However, meron talagang mga game na hindi pa ganun ka-optimize kagaya na lang ng Warzone Mobile na goods naman yung performance natin pagdating sa kanyang gameplay, smooth naman, nakakuha naman tayo ng decent FPS, pero nilalabas yung mismong game na ang nangyayari, nagiging problema natin. Ganon din sa MLBB na naka-ultra settings pero 60 FPS pa rin yung pinapakita. Pagdating naman sa thermal mga kapare ko, actually natataasan ako sa mga nakuha natin dito. Kasi kung i-compare nyo to sa iba nating mga phone na nagawa ng extreme gaming test, hindi sila nagpa-permanent sa 40 plus average na temperature. Pero kung i-check natin yung mga phone na naka-Snapdragon 8 Gen 3 din at sinetap natin sa ating extreme gaming test, halos the same lang din yung nakuha nilang thermal pagdating sa mga game. So ibig sabihin, dahil na to sa Snapdragon 8 Gen 3. And actually, pwede naman natin ito masolusyonan sa paggamit kapare ko ng phone cooler. So pagdating sa part na to, kinakailangan talaga natin gumamit kasi nakita niyo naman yung temperature natin medyo matataas kung ako yung tatanungin. At lalo nang marirecommend ko yan kung gagamitin ninyo kapare ko yung game interpolation feature na meron itong OnePlus Ace 5. So yun lang yung masasuggest ko sa inyo pagdating dito. At dyan din papasok kapare ko yung magiging problema natin sa battery. Dahil for sure, alam naman natin na kapag gagamitin natin yung game interpolation feature, malakas po yan mag-consume ng power dahil kinakailangan niya ng mas mataas na processing power, which is magre-result sa pagkuha or pag-drain ng battery natin ng mas mabilis. Kaya kung makikita ninyo doon sa ating full review, maganda naman yung capability mismo kapare ko ng ating battery. So kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko yung link dyan sa description down below. Talagang kapag usapang gaming, nagkakaroon tayo ng problema if gagamitin nga natin itong mga gaming features na to. Anyway, in overall, para sa akin, if bibili kayo ng phone na to for gaming, no doubt, okay na okay kapare ko yung kanyang performance. Basta, mag-invest lang kayo sa maganda and also matino na game cooler. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Mag-iiwan nga rin pala ako dito ng mga phone na in extreme gaming test na natin at also yung ating full review about sa phone na to. I-check nyo na lang po dyan sa description down below or kaya dito sa dulo ng video. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. This is your boy, para ko Steven Tips. Peace out. Let's go.